1,000 piso para sa bawat luhang papatak sa iyong mga mata. Iyan ang halaga mo, Clara. Isang bayarang asawa sa loob ng marangyang mansyon habang ang iyong mga anak ay nagugutom sa dilim. Huwag kang aarte na parang biktima dahil sa pirma mo, ipinagpalit mo ang iyong dangal para sa ginto. Pero hanggang kailan mo kayang lunukin ang katotohanang ikaw ay isang anino lamang sa buhay ng lalaking kailanman ay hindi ka mamahalin? Abangan ang muling pagbangon ng isang inang tinapakan ng pagkatao. May pag-asa pa ba sa gitna ng kasinungalingan? Huwag kang tumitig sa akin na tila ba ako ay isang halimaw, Clara. Pinili mo ang daang ito dahil alam mong wala ka ng ibang matatakbuhan. Pirmahan mo ang kontratang ito at mabubuhay ang anak mo. Tanggihan mo ito at malayang-malaya kang lumabas sa ospital na ito nang walang kahit anong hawak kundi ang malamig na bangkay ng iyong bunso. Desisyon mo, Clara. Sa bawat segundong pag-aalinlangan mo, unti-unting nauubos ang hininga ng batang nasa loob ng silid na yon. Ang boses ni Marco Alcantara ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo ng ospital. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata. Kasing tigas ng marmol ang kanyang anyo habang nakatayo sa harap ng isang babaeng basang-basa ng ulan at pighati. Si Clara ay nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na sapatos ng bata. Isang sapatos na butas na ang talampakan at kupas na ang kulay. Ito ang sapatos ni Junjun, ang kanyang anak, na kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan sa loob ng ICU. Kanina lamang, bago dumating ang aninong ito ng kanyang nakaraan, binibilang ni Clara ang bawat barya sa kanyang palad. 175 piso. Iyon lang ang halaga ng buhay na natitira sa kanya. Samantalang ang bayarin sa ospital ay umaabot na sa daan-daang libo. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang buhok ay bumabagsak sa puting sahig, lumilikha ng maliliit na bilog na tila sumasalamin sa kanyang naglalahong pag-asa. Nadarama niya ang matinding pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Isang bara na tila hindi niya kayang lunukin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang gintong pluma na iniaabot ni Marco. Ang banyong amoy ng sanitizer at gamot ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Marco, isang malupit na paalala ng malawak na agwat ng kanilang mga mundo. Tumingin si Clara sa pintuan ng ICU. Sa likod ng makapal na salamin, nakikita niya ang maliit na katawan ng kanyang anak na napapaligiran ng mga makina. Ang bawat mahinang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ng bata ay tila isang panalangin na naghahanap ng kasagutan. Para kay Junjun, handa siyang lumunok ng pako. Para kay Junjun, handa siyang itapon ang huling piraso ng kanyang dangal. Dahan-dahang itinuon ni Clara ang dulo ng pluma sa papel. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila isang patak ng dugo na ibinubuhos niya sa dambana ng sakripisyo. Habang tinatapos niya ang huling kurba ng kanyang lagda, naramdaman niya ang isang matinding pananakit sa kanyang dibdib. Tila may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Hindi ito ang sakit ng paghihirap, kundi ang sakit ng isang inang alam na mula sa sandaling ito, hindi na siya ang may-ari ng sarili niyang buhay. Kinuha ni Marco ang papel nang walang imik. Ang tunog ng pagtiklop niya sa dokumento ay tila pagpapatunay ng isang matagumpay na transaksyon. Tinalikuran niya ang babaeng nananatiling nakaluhod. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at walang pag-aalinlangan. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo hanggang sa unti-unti itong maglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Clara sa gitna ng kawalan. Ang lamig ng sahig ay gumagapang na sa kanyang mga binti, ngunit mas matindi ang lamig na nananahan sa kanyang kaluluwa. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at doon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng ospital, ay pinakawalan niya ang isang hikbi na walang tunog, isang pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang wasak na pagkatao. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? Ang ibenta ang sarili
sa lalaking minsang nagdurog sa kanyang puso para lamang madugtungan ang buhay ng kanyang anak? Habang pinagmamasdan ang bawat patak ng luha na nabubura sa sapatos ni Junjun, isang katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan. Tila isang multong hindi siya tatantanan sa mga darating na gabi. Hanggang kailan mo kayang magpanggap na ikaw ay masaya sa piling ng isang taong binili lamang ang iyong bawat hininga? At kapag nalaman ni Junjun ang katotohanan, mapapatawad ba niya ang isang inang pumatay sa sariling dangal para lamang siya ay mabuhay? Ang ulan sa labas ay patuloy na humahampas sa mga bintana, tila nakikiramay sa isang lihim na kasunduang sinilyuhan ng luha at desperasyon. Ang gabi ay mahaba pa at para kay Clara, ito pa lamang ang simula ng kanyang mahabang paglalakad sa ilalim ng krus na siya mismo ang pumiling pasanin. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa sementadong kalsada ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang mundong hindi kailanman magiging tahanan para kay Clara. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay naglalaho na parang mga pangarap na tinangay ng hangin hanggang sa bumandera sa kanyang paningin ang naglalakihang bakal na gate ng Alcantara Estate. Ang marangyang harang ay dahan-dahang bumukas na tila isang dambuhalang bibig na handang lulunok sa kanyang huling piraso ng kalayaan. Ang tunog ng pagsasara ng gate sa kanilang likuran ay naghudyat ng katapusan ng ingay ng labas na pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang mayayaman lamang ang kayang bilhin. Ang mansyon ay nakatayo sa gitna ng malawak na hardin, tila isang palasyo ng mga anino sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Pagbaba ni Clara mula sa sasakyan, naramdaman niya ang lambot ng mamahaling karpet sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang matinding kabaligtaran sa magaspang at basang semento na kanyang kinalakihan. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay tila nagiiwan ng mantsa sa sobrang linis na sahig. Ang mga chandelier na nakabitin sa matayog na kisame ay naglalabas ng liwanag na masyadong masilaw para sa kanyang mga matang sanay sa dilim at liwanag lamang ng gasera. Huwag kang tumingin sa paligid na parang ngayon ka lang nakakita ng ganitong karangyaan, Clara. Ayusin mo ang tindig mo. Mula sa sandaling ito, ikaw na ang asawa ko sa paningin ng lahat, lalo na ng aking ina. Ang bulong ni Marco ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Walang init, walang pagkilala sa sakripisyong ginagawa ng babaeng nasa tabi niya. Hinawakan ni Marco ang kanyang baywang ng may puwersa, isang pagpapakita ng pagmamay-ari na nagpadaloy ng kilabot sa buong katawan ni Clara. Sa dulo ng malawak na sala, nakaupo sa isang degulong na upuan ang isang matandang babae na kahit bakas ang karamdaman ay hindi nawawalan ng awtoridad sa kanyang anyo. Si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata na tila naghahanap ng huling dahilan upang kumapit sa buhay ay nagliwanag nang makita ang dalawa. Narito na po kami, Ma. Ipinapakilala ko sa inyo ang babaeng matagal ko nang ikinukwento, ang asawa ko, si Clara. Ang boses ni Marco ay biglang nagbago. Nawala ang lamig. Napalitan ng isang malambing na tono na tila ba tunay silang nagmamahalan. Yumuko si Marco at hinalikan ang noo ni Clara. Isang pagkilos na tila isang matamis na kasinungalingan sa harap ng isang babaeng naghihingalo. Naramdaman ni Clara ang init ng kamay ni Doña Remedios nang hawakan nito ang kanyang palad. Salamat, anak. Salamat at dinala mo siya sa akin. Ngayon ay maaari na akong mamahinga ng payapa. Alam kong may mag-aalaga na sa anak ko. Ang mga salita ng matanda ay tila isang mabigat na bato na pumatong sa konsensya ni Clara. Ang bawat ngiti niya ay tila isang kasalanan sa Diyos, isang pagtatraidor sa tiwala ng isang taong malapit ng sumakabilang buhay. Nang matapos ang hapunan na puno ng mga pilit na tawa at pagpapanggap, inihatid ni Marco si Clara sa isang silid na sadyang inihanda para sa kanya. Ang kwarto ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa squatters area.
Ang kama ay napakalambot, tila isang ulap na handang yumakap sa kanyang pagod na katawan, ngunit para kay Clara, ito ay tila isang gintong kabaong. Dito ka matutulog. Magkahiwalay tayo ng kwarto, gaya ng napagkasunduan. Huwag kang magkakamaling lumabas o magingay. Bukas na bukas din, kailangang makita ni Mama na masaya tayong nag-aalmusal. Ang sabi ni Marco, bago dahan-dahang isara ang pinto, na tila naghihiwalay sa kanilang dalawa sa isang pader ng yelo. Naiwang mag-isa si Clara sa gitna ng malawak na silid. Nilapitan niya ang bintana at hinaplos ang telang pelus ng kurtina. Naalala niya ang kanyang mga anak na sina Belen at Junjun na naiwan sa pangangalaga ng kanyang kapitbahay. Sa bawat segundo ng katahimikan sa mansyong ito, naririnig niya ang mga hikbi ng kanyang mga anak sa kanyang alaala. Ang bawat gamit na mamahalin sa kwartong ito ay tila nanunumbat sa kanya na ang bawat sandali ng kanyang pananatili rito ay binabayaran ng kanyang sariling kaluluwa. Humiga siya sa kama, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kisame. Ang anino ng mga puno sa labas ay gumagapang sa pader, tila mga kamay na gustong humila sa kanya, pabalik sa realidad na kanyang tinakasan. Sa gitna ng dilim, isang katanungan ang hindi niya mabitawan. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang papel na ito bago siya tuluyang malunod sa sarili niyang mga kasinungalingan? Ang lamig ng gabi sa mansyon ay tila humahaplos sa kanyang balat. Isang paalala na sa bahay na ito, ang lahat ay may presyo at siya ang pinakamahal na binili ni Marco Alcantara. Hindi ko alam na nagpapasok na pala kayo ng mga katulong dito sa main dining hall, Marco. O baka naman mali ako. Baka siya ang bagong dekorasyon na nakuha mo sa murang halaga? Ang mga salitang iyon ay tila mga latay ng pilat na humiwa sa katahimikan ng umaga. Si Clara, nakasalukuyang maingat na humahawak sa mamahaling tasa ng tsa, ay napatigil. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay naging dahilan upang ang tsa ay bahagyang tumalsik sa puting tela lang sapin sa mesa, na tila isang mantsa ng kahihiyan na unti-unting kumakalat. Sa pintuan ng malawak na silid, nakatayo ang isang babaeng tila itinadhana upang maging sagisag ng kapangyarihan at karangyaan. Si Isabela. Ang bawat daitin ng kanyang matutulis na sapatos sa makinis na sahig ay tila mga saksak ng karayom sa pandinig ni Clara. Ang amoy ng kanyang pabango, na kasing tapang ng kanyang presensya, ay mabilis na lumukob sa buong paligid, na tila binubura ang kahit anong bahid ng payapang hangin na sinisikap ni Clarang langhapin. Don't be so dramatic, Marco. I'm just being honest. Look at her. Ang suot niya ay tila basahan na kinuha sa kung saang ukay-ukay sa kanto. Are you really going to tell me that this is the woman you chose over everyone else? Ang boses ni Isabela ay puno ng pangungutya. Bawat salita ay may dalang lason na sadyang ibinubuhos sa sugatang dangal ni Clara. Nanatiling tahimik si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa diaryong kanyang binabasa. Ang kawalan niya ng kibo ay mas masakit pa sa mga salita ni Isabela. Para kay Clara, ang pananahimik ni Marco ay tila isang pag-amin na sang-ayon siya sa bawat pang-aalipusta ng babaeng nasa harap nila. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang hiya na tila isang apoy na tumutupok sa kanyang pagkatao. Lumapit si Isabela kay Clara. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Sinuri niya ang mukha ni Clara ng may pandidiri, tila isang insekto na pinag-aaralan sa ilalim ng mikroskopyo. You know dear, in this world, hindi sapat ang ganda lang. Kung maganda ka nga ba talaga? Ang class, hindi nabibili. And clearly, you don't have it. I'm telling you this for your own good. Huwag ka nang magpumilit na umakyat sa mataas na pader. Dahil sa huli, ang pagbagsak mo ang magiging pinakamalaking katatawanan sa buong Makati. Hindi nakasagot si Clara. Ang kanyang dila ay tila naging bato sa bigat ng emosyong namumuo sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw,
Gusto niyang sabihin na hindi siya basura, na siya ay isang ina na lumalaban para sa kanyang mga anak. Ngunit ang bawat alaala ng kanyang kahirapan, ang amoy ng usok sa kanilang barong-barong at ang gutom na naranasan ng kanyang mga anak ay tila mga tanikalang humihila sa kanya pababa. Tumayo si Marco at lumakad palabas ng silid nang hindi man lamang tinatapunan ng tingin ang kanyang asawa. Isabella, stop it. We have a meeting to attend. Iyon lamang ang tanging sinabi niya. Isang utos na walang bahid ng pagtatanggol. Naiwan si Clara sa hapag, kasama ang babaeng tila kinuha na ang lahat ng hangin sa silid. Sa isang iglap, napansin ni Isabella ang lumang bag ni Clara na nakalapag sa isang gilid. Nang hindi nagpapaalam, binuksan niya ito at hinalungkat ang mga laman sa loob. Isang lumang litrato ang nalaglag sa sahig. Pinulot ito ni Isabella ng may mapanuring tingin. Doon, sa kupas na papel, ay nakalarawan ang dalawang bata, sina Belen at Junjun, na may malalawak na ngiti sa gitna ng kanilang payak na pamumuhay. Ang nangisi sa mga labi ni Isabella ay unti-unting lumawak, isang ekspresyong puno ng panganib at lihim na tagumpay. Well, ano itong nakatago sa maruming bag na ito? Kaninong mga anak ang mga ito, Clara? Huwag mong sabihing bukod sa pagiging gold digger, ay may iba ka pang itinatagong dumi sa ilalim ng iyong mga kuko? Ang tibok ng puso ni Clara ay tila isang tambol na mabilis na humahampas sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay tila naglalaho habang pinagmamasdan ang litrato ng kanyang mga anak sa kamay ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang sirain siya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang masikip na silid na unti-unting nauubusan ng hangin, habang ang nakamamatay na ngiti ni Isabella ay tila isang pangako ng isang bagong bagyong paparating sa buhay ni Clara. Ibalik mo sa akin iyan, Isabella. Wala kang karapatang hawakan ang mga bagay na hindi sa iyo. Ang boses ni Clara ay bahagyang nanginig, ngunit may kalakip itong bagsik na hindi niya inakalang taglay niya. Mabilis niyang kinuha ang litrato mula sa mga daliri ni Isabella na tila ba ang papel na iyon ay isang piraso ng kanyang sariling puso na pilit na inaagaw. Maingat niya itong itinago sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang dibdib, kung saan nadarama niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Isabella bago siya tumalikod at sumunod kay Marco palabas ng mansyon. Naiwan si Clara sa gitna ng malawak at malamig na sala. Yakap-yakap ang sarili, habang ang bawat sulok ng bahay ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Upang takasan ang bigat ng kanyang nararamdaman, dahan-dahang lumakad si Clara patungo sa isang bahagi ng mansyon na bihirang puntahan, ang music room. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng bahagyang abukadong liwanag mula sa bintana, ay nakatayo ang isang grand piano. Ito ay kulay itim, kintab na kasing lalim ng gabi, at tila naghihintay ng haplos. Lumapit si Clara at dahan-dahang hinaplos ang makinis na kahoy. Nararamdaman niya ang bawat kurba ng instrumento, isang matandang kaibigan na matagal na niyang hindi nakakasama. Nang ilapat niya ang kanyang mga daliri sa mga puti at itim na tiklado, ang bawat pagdiin niya ay naglalabas ng tunog na tila mga kristal na nababasag sa katahimikan. Nagsimula siyang tumugtog ng isang himig na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala. Isang malungkot na melodiya na puno ng pangungulila at hindi masabing sakit. Ang bawat nota ay tila isang patak ng luha na hindi mailabas ng kanyang mga mata. Hindi na malaya ni Clara na sa may pintuan nakatayo si Marco. Kadarating lamang nito mula sa isang naudlot na lakad. Ang bawat himig na naririnig ni Marco ay tila humahampas sa kanyang balat, nagpapagising sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang piniling patayin. May kung anong pamilyar sa paraan ng pagpindot ni Clara sa mga nota. Isang pakiramdam na tila narinig na niya ito noon sa isang lugar na puno ng suwong mu.
at mga alaalang hindi niya lubos na matandaan. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa isang gabi. Maraming taon na ang nakalilipas. Isang gabi sa isang liblib na resort kung saan ang lahat ay tila isang panaginip. Ang amoy ng ulan, ang malungkot na tunog ng piano sa malayo, at ang isang babaeng hindi niya nakita ang mukha, ngunit naramdaman niya ang presensya. Sa bawat nota na tinutugtog ni Clara ngayon, ang mga pira-pirasong alaala ni Marco ay tila unti-unting nabubuo, na parang isang puzzle na pilit na naghahanap ng kasagutan. Tumigil si Clara sa pagtugtog nang maramdaman niya ang presensya ng iba sa silid. Lumingon siya at nakita si Marco na nakatitig sa kanya. Ang mga mata ni Marco ay hindi na kasing tigas ng dati. May bakas dito ng pagkalito at isang hindi maipaliwanag na pagkauhaw. Sa loob ng ilang sandali, ang agwat ng kanilang mga mundo ay tila naglaho, napalitan ng isang ugnayang tanging musika lamang ang nakakaalam. You play as if your heart is breaking, Clara. Saan mo natutunan ang himig na yan? Ang tanong ni Marco ay mahina. Halos bulong na lamang sa gitna ng naghihingalong tunog ng piano. Hindi nakasagot si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaking unti-unti nang nanunuot sa kanyang sistema. Nabalik lamang ang kanilang diwa nang marinig nila ang mahinang pag-ubo ni Doña Remedios mula sa kanyang degulong na upuan sa likuran ni Marco. Ang matanda ay kanina pa pala nakikinig. Ang mga mata nito ay basa ng luha ng paghanga. Ngayon ko lang narinig na muling nabuhay ang piano na yan mula nang mamatay ang iyong ama, Marco. Clara, anak. Ang iyong tugtog ay may dalang paghilom, ngunit ang panandaliang kapayapaan sa loob ng music room ay biglang naputol. Ang malakas na panginginig ng telepono ni Clara sa loob ng kanyang bulsa ay tila isang babala. Mabilis niyang sinagot ang tawag at sa kabilang linya, ang boses ng kanyang kapitbahay ay puno ng takot at pagmamadali. Clara! Clara! Kailangang makauwi ka rito. Si Junjun. Nawawala ang anak mo. Kanina pa namin siya hinahanap pagkatapos ng malakas na kulog, pero hindi namin siya matagpuan. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Clara. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Bumabagsak sa makapal na karpet ng walang tunog, ngunit may dalang matinding bigat. Ang mundo ni Clara na sinisikap niyang buuin sa loob ng mansyong ito ay muling nagkapira-piraso sa isang iglap. Saan tutungo ang isang ina kapag ang tanging dahilan ng kanyang pagsasakripisyo ay biglang naglaho sa dilim? At sa gitna ng kanyang kawalan, mapapansin ba niya ang kamay ni Marco na handang humawak sa kanya? O mananatili itong isang pader na hindi niya kayang tawirin? Anak! Ang anak ko! Ang mga salitang yon ay tila mga basag na kristal na lumabas sa nanginginig na mga labi ni Clara. Wala siyang pakialam sa marangyang paligid, sa mga matang nakatingin sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay ang maliit na katawan ni Junjun na nag-iisa sa dilim. Mabilis siyang tumakbo palabas ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling buhay, nagpupumilit na bumalik sa mundong kanyang iniwan. Ang malakas na pagbuhos ng ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit, na tila ba ang langit mismo ay nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Saan ka pupunta, Clara? Hindi mo ba alam kung gaano ka panganib sa labas? Narinig niya ang boses ni Marco mula sa kanyang likuran, ngunit ang mga salita nito ay tila hangin lamang na dumadaan sa kanyang tainga. Wala siyang panahon para sa pag-iingat. Ang bawat segundong nasasayang ay tila isang habang buhay ng pagsisisi. Pagdating niya sa eskinita ng kanilang komunidad, ang pamilyar na amoy ng putik at basa na lupa ay sumalubong sa kanya. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay mahina. Lumilikha ng mga aninong tila mga halimaw na nag-aabang sa bawat sulok. Junjun, anak, nasaan ka? Ang kanyang sigaw ay paulit-ulit na nilalamon ng malakas na tunog ng pagbagsak ng ulan
Sa mga yero ng bubong, ang kanyang mga kapitbahay ay nagsilabasan, bawat isa ay may dalang flashlight. Ang mga sinag nito ay tila mga naglalahong pag-asa na gumagala sa madilim na paligid. Si Aling Nena, ang kapitbahay na pinag-iwanan niya ng mga anak, ay humahangos na lumapit kay Clara. Pasensya ka na, Clara. Saglit lang akong pumasok sa loob para kumuha ng kandila nang biglang kumulog ng malakas. Paglabas ko, wala na si Junjun. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Hindi sumagot si Clara. Walang puwang para sa paninisi sa kanyang puso ngayon. Ang tanging naroon ay ang matinding takot. Isang takot na tila isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Pinasok niya ang bawat sulok, ang bawat madilim na pasilyo. Ang kanyang mga paa ay nasusugatan na sa mga bubog at matutulis na bato na nakakalat sa daan. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang marangyang sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Bumaba si Marco. Ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa putik. Ngunit tila hindi niya ito inalintana. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Inalis niya ang kanyang coat at ipinatong ito sa nanginginig na mga balikat ni Clara. Isang pagkilos na hindi inaasahan, isang maliit na dampi ng init sa gitna ng nagyayelong gabi. Hayaan mo akong tumulong, ang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag sa kanyang mga tauhan. Nag-uutos na halughugin ang bawat lugar sa paligid. Ang oras ay tila gumagapang ng napakabagal. Ang bawat segundo ay isang matinding pagpapahirap para kay Clara. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, isang mahinang iyak ang narinig niya mula sa direksyon ng isang abandonadong palaruan sa dulo ng komunidad. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Ang putik ay tumatalsik sa bawat hakbang niya. At doon, sa ilalim ng isang lumang slide na kinakalawang na, nakikita niya si Junjun. Nakaupo ito, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang maliit niyang katawan ay nanginginig sa takot at lamig. Mama, ang mahinang tawag ng bata nang makita ang ina. Tumakbo si Clara at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang init ng katawan ni Junjun ay tila nagpabalik ng buhay sa nanlalamig niyang kaluluwa. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Mga luhang hindi na ng pighati, kundi ng pasasalamat. Habang karga-karga ni Clara ang kanyang anak, lumapit si Marco. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng flashlight mula sa telepono, napansin niya ang isang bagay sa likod ng tenga ni Junjun. Isang maliit na balat na may kakaibang hugis, isang birthmark. Ang puso ni Marco ay tila biglang huminto sa pagtibok. Ang parehong marka, ang eksaktong marka na taglay niya mula pa noong siya ay isinilang. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang mga pira-pirasong alaala mula sa gabing iyon sa resort. Ang musika, ang ambon, ang babaeng hindi niya nakita ang muka ay biglang nagkaroon ng anyo. Ang mga mata niya ay napako kay Clara, nakasalukuyang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Isang nakabibinging tanong ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Isang katanungang may kapangyarihang magbago sa takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Maaari kayang ang batang ito na anak ng babaeng binayaran niya para magpanggap na asawa ay tunay niyang kadugo? Ang ulan ay nagsimula ng tumila, ngunit para kay Marco, isang bagong unos ang nagsisimula pa lamang mabuo sa loob ng kanyang naguguluhang isipan. Ang katotohanang matagal nang nakatago ay unti-unti nang nagbabadya, nagbabantang gibain ang lahat ng kasinungalingan na kanilang itinayo. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay binalot ng isang makapal at mabigat na katahimikan. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang ritmikong pag-indayog ng windshield wiper na pilit na nililinis ang hamog sa salamin at ang mahimbing na paghinga ni Junjun na natutulog sa kandungan ni Clara.
Ang pagod at takot ay malinaw na bakas sa mukha ni Clara, ngunit sa bawat paghaplos niya sa buhok ng kanyang anak, may isang kapayapaan na unti-unting bumabalik sa kanyang puso. Ngunit para kay Marco, na siyang nagmamaneho, ang katahimikan ay isang nakabibinging ingay. Ang imahe ng balat sa likod ng tenga ng bata ay tila isang tatak na nakaukit sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik. Hindi siya tinitigilan. Pilit niyang iwinawaksi ang kaisipang iyon. Sinasabihan ang sarili na ito ay isang pambihirang pagkakataon lamang, isang laro ng tadhana. Ngunit habang palihim niyang tinitingnan si Clara at ang bata sa rearview mirror, isang pagdududa ang nagsisimulang mag-ugat ng malalim sa kanyang puso. Pagdating nila sa mansyon, isang alalay ang maingat na tumulong kay Clara na dalhin si Junjun sa silid nito. Naiwan si Marco sa gitna ng sala, nakatayo na parang isang estatwa, pinagmamasdan ng bawat anino na gumagalaw sa dingding. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat mamahaling gamit, ang bawat piraso ng sining ay tila nawalan ng halaga sa harap ng isang katotohanang nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Umakyat siya sa kanyang pribadong pag-aaral, isang silid na puno ng mga libro at mga alaala ng kanyang ama. Sa isang sulok, binuksan niya ang isang lumang kabinet na amoy luma na. Mula sa loob, kinuha niya ang isang makapal na album ng mga litrato. Ang alikabok ay lumipad sa hangin nang buksan niya ito. Dahan-dahan niyang hinanap ang isang partikular na larawan. At doon, sa isang pahinang naninilaw na, nakita niya ito, isang litrato ng isang 5 taong gulang na batang lalaki na may malawak na ngiti, nakatayo sa tabi ng isang puno ng mangga. Ang batang yon ay siya. Nilapit niya ang litrato sa ilaw, hinaplos ng kanyang daliri ang imahe ng bata sa litrato, partikular sa bahagi ng likod ng tenga nito. Naroon, ang parehong marka. Ang hindi maikakailang hugis na nakita niya kay Junjun kanina lamang. Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito ay hindi na lamang isang pagkakataon. Ito ay isang bakas. Kinabukasan, sinimulan ni Marco na obserbahan si Clara at ang kanyang mga anak mula sa malayo. Nakita niya kung paano naglalaro si Belen. Ang kanyang pagiging masayahin ay tila isang sinag ng araw sa loob ng malungkot na mansyon. Ngunit ang kanyang atensyon ay natuon kay Junjun. Nakaupo ang bata sa sahig, seryosong sinusubukang buuin ang isang puzzle. Habang nag-iisip ito, ang noo nito ay kumukunot sa isang partikular na paraan. Ang kilay nito ay nagsasalubong at ang mga labi ay bahagyang nakanguso. Napatigil si Marco. Iyon ang kanyang kunot noo. Ang eksaktong ekspresyon na nakikita niya sa salamin tuwing siya ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon sa negosyo. Ito ang ikalawang bakas, isang katibayang hindi maitatanggi ng kahit sinong makakita. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya kay Clara na nagbabasa ng libro sa sofa. Umupo siya sa tabi nito. Pinapanatili ang isang maingat na distansya. Clara, mahina niyang simula. Kamusta na ang pakiramdam ni Junjun? Mayroon ba siyang anumang allergies o anumang kondisyon sa pamilya ninyo na dapat kong malaman? Nagulat si Clara sa biglaang pag-aalala ni Marco, ngunit isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang pera ang dahilan ng kanilang pagsasama. Wala naman, Marco. Malusog siyang bata. Medyo sakitin lang nitong mga nakaraang buwan dahil sa hirap ng buhay. Ang sagot niya ay puno ng katapatan. Walang kamalay-malay sa tunay na dahilan ng mga tanong ng lalaki. Ang kabaitan sa mga mata ni Clara ay tila isang sundang na tumusok sa konsensya ni Marco. Ang babaeng ito, na pilit niyang tinitingnan bilang isang bayarang kasangkapan, ay isang inang nagmamahal ng walang hanggan. At kung totoo ang kanyang hinala, ang babaeng ito ang ina ng kanyang sariling anak. Kinagabihan, hindi makatulog si Marco.
Ang bigat ng posibilidad ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang mabuhay sa gitna ng mga tanong na walang kasagutan. Tumayo siya, kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang abogado. Attorney Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay desidido at malamig. May kailangan akong ipagawa sa iyo. Ito ay kumpidensyal. Kailangan ko ng DNA test kit at kailangan kong malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Isang desisyon ang kanyang ginawa sa gitna ng dilim. Isang desisyon na maaaring maging simula ng isang tunay na pamilya o ang tuluyang pagguho ng lahat ng kasinungalingan na kanilang pinaninindigan. Kailangan niyang malaman, kahit pa ang katotohanan yon ang siyang dudurog sa kanilang lahat. Habang ang binhi ng katotohanan ay unti-unting sumisibol sa isipan ni Marco, isang makamandag na damo naman ang patuloy na gumagapang sa loob ng mansyon, handang sakali ng anumang usbong ng pag-asa. Si Isabela, na hindi matanggap ang tila namumuong paglalapit ni na Marco at Clara, ay nagplano ng isang mas matalas at mas masakit na paraan upang sirain ang kanyang karibal. Alam niyang ang pinakamahinang punto ng isang pader ay ang pundasyon nito, at sa sitwasyong ito, ang pundasyon ay si Doña Remedios. Isang hapon, habang nagpapahinga ang matanda sa hardin, dahan-dahang lumapit si Isabela. Ang kanyang mukha ay may suot na maskara ng pag-aalala at pagkakaibigan. Nagdala siya ng isang bandehadong puno ng mga prutas at mainit na tsa, isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na bisita. Tita Remedios, kamusta na po ang pakiramdam ninyo? Ipinag-aalala ko po kayo palagi. Malambing niyang simula, habang maingat na inilalagay ang tasa ng tsa sa kamay ng matanda. Salamat, iha. Mabuti naman ako, lalo na't nakikita kong masaya si Marco sa piling ni Clara. Ang sagot ni Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwing nababanggit ang pangalan ng kanyang manugang. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Isabela. Huminga siya ng malalim na tila naghahanda para sa isang mahirap na pag-amin. Tita, may sasabihin po sana ako sa inyo. Matagal ko na po itong gustong sabihin, pero natatakot po ako na baka isipin ninyong sinisiraan ko lang si Clara. Pero bilang isang taong may malasakit sa pamilyang ito, hindi na po kaya ng konsensya ko na manahimik. Ang pagbabago sa tono ni Isabela ay agad na nakakuha ng atensyon ni Doña Remedios. Ano yon, Isabela? Sabihin mo sa akin. Tita, ang totoo po, kilala ko po si Clara noon pa. Hindi po sa magandang paraan. Nakita ko na po siya dati sa isang bar sa Malate. Isa po siyang, alam niyo na po, isang babaeng nagbebenta ng aliw para mabuhay. Bawat salita ni Isabela ay maingat na binitiwan, puno ng pag-aalinlangan at pilit na awa, upang gawin itong mas kapani-paniwala. Nang makita ko po siya rito sa mansyon, nagulat po ako. Baka po hindi alam ni Marco ang tunay niyang nakaraan. Baka po nagagamit lang niya si Marco para sa pera. Ang bawat salita ay tila isang matulis na pako na ibinabaon sa puso ni Doña Remedios. Ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagkabigla at pagdududa. Pilit niyang iwinaksi ang mga salita ni Isabela. Ngunit ang lason ay naipasok na sa kanyang sistema. Hindi ko kayang paniwalaan yan, Isabela. Mabait si Clara. Mahinang tanggi ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng kawalan ng katiyakan. Sana nga po ay nagkakamali lang ako, tita. Sana po. Pero nakita ko po ang mga text messages sa telepono niya noong isang araw. May kausap po siyang isang lalaki. Hinihingan niya ng pera at sinasabing miss na niya ito. Baka po may iba siyang lalaki bukod kay Marco. Ito ang huling patak ng lason, ang pinakamatinding kasinungalingan na idinisenyo upang tuluyang wasakin ang tiwala ng matanda. Hindi na nakasagot si Doña Remedios. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang imahe ni Clara
na tumutugtog ng piano nang may kalungkutan na dati isang larawan ng sining ay biglang naging isang larawan ng pagkukunwari sa kanyang isipan. Sa di kalayuan, lingid sa kaalaman ng dalawa, ay nakatayo si Clara sa likod ng isang malaking halaman. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salitang binitiwan ni Isabela ay tila isang malakas na sampal na hindi niya nakita ang pagdating. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi ang akusasyon ang pinakamasakit, kundi ang makita ang pagbabago sa anyo ni Doña Remedios. Ang unti-unting pagkawala ng tiwala sa mga mata nito. Gusto niyang lumabas at ipagtanggol ang sarili. Gusto niyang isigaw na lahat ng iyon ay kasinungalingan. Ngunit paano? Paano niya lalabanan ang isang ahas na bihasang magbalat kayo bilang isang tupa? Ang anumang sasabihin niya ngayon ay magmumukha lamang desperadong pagtanggi. Tumalikod si Clara at dahan-dahang lumakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat. Ang mansyon na nagsimula nang maging kanlungan ay biglang naging isang korte kung saan siya ay nahatulan na nang walang paglilitis. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, naramdaman ni Clara ang lamig sa pakikitungo ni Doña Remedios. Ang dating mainit na mga ngiti ay napalitan ng matatalim na sulyap. Ang dating malambing na mga tanong ay naging mga formalidad na walang buhay. Si Clara ay tila naging isang multo sa sarili niyang pamamahay, isang aninong pinagdududahan ng lahat. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang bagay ang kanyang napagtanto. Hindi sapat na manahimik lamang at magtiis. Ang pag-ibig sa kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang mga bagyo noon. Ngayon, ang paggalang sa kanyang sariling pagkatao ang magbibigay sa kanya ng tapang upang labanan ang mga kasinungalingang pilit na sumisira sa kanya. Ngunit saan siya magsisimula kung ang taong pinakamahalaga sa bahay na ito ay unti-unti nang nalalason laban sa kanya? Kailangan nating dumalo sa isang charity ball ngayong gabi. Magbihis ka. Darating ang isang stylist para ayusan ka. Ang utos ni Marco ay kasing ikli at kasing lamig ng isang telegrama. Binitiwan niya ito habang hindi man lamang inaalis ang tingin sa mga dokumentong nasa kanyang mesa. Para sa kanya, isa lamang itong transaksyon, isang kailangang gawin para sa imahe ng kumpanya. Ngunit para kay Clara, ito ay tila isang imbitasyon patungo sa bibig ng mga leon. Ang mga sumunod na oras ay tila isang panaginip kung saan siya ang pangunahing tauhan. Ngunit wala siyang kontrol sa anumang nangyayari. Dinalhan siya ng isang mamahaling damit, isang kulay asul na bestida na ang tela ay kasing lambot ng ulap at kumikinang na tila mga bituin sa gabi. Inayusan siya, minakiupan at sinuotan ng mga alahas na sa tanang buhay niya ay sa mga magasin lamang niya nakikita. Habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, isang babaeng hindi niya kilala ang tumitig pabalik. Isang magandang estranghera na may mga matang puno ng kalungkutan. Nang bumaba siya sa hagdanan, naabutan niya si Marco na naghihintay sa paanan nito. Sa unang pagkakataon, nakita niyang natigilan ang lalaki. Ang mga mata nito, na karaniwang tila nagyayelong lawa, ay nagkaroon ng bahagyang kislap. May kung anong dumaan sa anyo nito, paghanga, pagkalito, isang emosyong hindi nito pinahintulutang mabasa ng sinuman. Hindi ito nagsalita, ngunit ang panandaliang katahimikan sa pagitan nila ay mas malakas pa sa anumang papuri. Ang ballroom ay isang dagat ng karangyaan. Ang mahihinang bulungan ng mga mayayaman ay gumagapang sa hangin, kasabay ng marahang pag-uumpugan ng mga kopitan ng alak. Bawat sulok ay puno ng mga taong nakangiti, ngunit may mga matang mapanuri. Naramdaman ni Clara ang bawat tingin na tumatama sa kanya, ang bawat bulong na tila tungkol sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang pekeng hiyas sa gitna ng mga tunay na diamante. At sa gitna ng karamihan, nakita niya si Isabela. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila apoy, at ang nangiti nito
ay kasing talim ng isang balaraw. Nakikita ni Clara kung paano ito bumubulong sa mga kaibigang sosyalidad habang pasimpleng tumitingin sa kanilang direksyon. Ang lason ay muling kumakalat at naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya. "Huwag mo silang pansinin." Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Si Marco. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Ang kamay ni Marco ay dahan-dahang humaplos sa kanyang likod. Isang pagkilos na nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. "Sa gabing ito, asawa kita. At walang sino man ang may karapatang tapakan ka." Bago pa man makasagot si Clara, dinala na siya ni Marco sa gitna ng dance floor. Ang daloy ng melodiya mula sa orkestra ay tila isang alon na yumakap sa kanila. Ang isang kamay ni Marco ay nanatili sa kanyang baywang, habang ang isa naman ay maingat na humawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit, halos magkadikit. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara ang init na nagmumula sa lalaki. Just look at me, Clara," mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila isang kanlungan mula sa mapanghusgang tingin ng mundo. At iyon nga ang ginawa ni Clara. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon kay Marco. Ang maingay na ballroom ay unti-unting naglaho. Ang mga bulungan ay naging mga walang kahulugang tunog. Ang natira na lamang ay silang dalawa, dahan-dahang umiindak sa saliw ng isang malambing na himig. Ang bawat pag-ikot, ang bawat paghakbang ay tila isang sayaw na matagal na nilang pinag-ensayuhan. Naramdaman niya ang pagtibok ng puso ni Marco sa dibdib nito, isang ritmong tila sumasabay sa pintig ng kanyang sariling puso. Sa mga sandaling iyon, hindi sila isang CEO at isang bayarang asawa. Sila ay isang lalaki at isang babae lamang. Nawawala sa isang paraisong sila lamang ang nakakaalam. Ang maskara ng pagpapanggap ay panandaliang nalaglag, at sa ilalim nito, isang tunay na koneksyon ang nagsimulang mabuo. Ngunit ang lahat ng paraiso ay may katapusan. Nang matapos ang kanta, ang mahika ay tila naglaho. Ang ingay ng mundo ay muling bumalik. Habang pabalik sila sa kanilang mesa, isang mabilis na pag-ilaw mula sa isang kamera ang sumilaw sa kanilang mga mata. Isang reporter na tila nag-aabang ang nakakuha ng isang perpektong larawan ng kanilang pagsasayaw. Isang larawang puno ng emosyon at hindi maikakailang koneksyon. Sa di kalayuan, nakita nila ang anyo ni Isabela. Ang ngiti nito ay nawala na, napalitan ng isang tingin na puno ng galit at pagbabanta. Ang litratong yon, na para sa iba ay isang simbolo ng romansa, ay naging isang bagong armas sa kamay ng isang kaaway. Ang gabi sa paraiso ay nagwakas na, ngunit isang bagong digmaan ang malinaw na nagsisimula pa lamang. Ang larawan sa pahayagan kinabukasan ay tila isang eksena mula sa isang fairy tale. Si Marco at Clara magkayakap sa gitna ng sayawan. Ang kanilang mga mata ay tila nag-uusap sa isang lengguwaheng sila lamang ang nakakaintindi. Ang headline, "Ang lihim na romansa ng CEO, isang pag-ibig na higit pa sa kayamanan." Para kay Doña Remedios, ang larawan ay isang katuparan ng kanyang huling hiling. Ipinakita niya ito sa lahat ng kanyang mga bisitang amiga na dumating para sa isang munting salo-salo sa mansyon ng hapong iyon. Ngunit para kay Isabela, na nakaupo sa isang sulok na may hawak na kupitan ng champagne, ang larawan ay isang deklarasyon ng giyera. Napakaswerte naman ni Clara, hindi ba? Isang iglap mula sa basurahan ay naging reyna. Ang bulong ng isang sosyalidad, sapat na malakas para marinig ni Clara. Pinilit niyang ngumiti, hinahawakan ng mahigpit ang kanyang tasa ng tsa upang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Hindi iyan swerte, darling. Iyan ay diskarte," sagot ni Isabela. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa gitna ng grupo. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang panganib. Lahat tayo ay humahanga
Sa galing ni Marco sa negosyo, hindi ba? Marunong siyang pumili ng magandang investment. At ang kanyang asawa ay ang kanyang pinakamagandang investment sa ngayon. Ang mga salita ni Isabela ay may dalang patalim na hindi agad nakikita. Ang mga bisita ay nagtinginan, naguguluhan. Maging si Doña Remedios ay kumunot ang noo. "What do you mean, Isabela?" Tanong ng matanda. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. "Oh, tita, I admire your innocence, but in this world, hindi lahat ng kumikinang ay ginto." Itinaas niya ang kanyang mamahaling bag at sa isang pagkilos na tila isang aksidente, ibinagsak niya ito sa sahig. Ang lahat ng laman nito ay kumalat sa makintab na marmol. "Oh, I'm so clumsy," sabi niya, habang dahan-dahang yumuyuko para pulutin ang kanyang mga gamit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang partikular na papel na nakatupi. Isang dokumentong sadyang inilagay niya roon. Pinulot niya ito at dahan-dahang ibinuklat. "Speaking of investments," sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw sa buong silid. Itinaas niya ang papel para makita ng lahat. Narito ang katibayan ng pinakamagandang transaksyon ni Marco Alcantara. Isang kasunduan sa pag-aasawa. 5 milyong piso kapalit ng 1 taon ng pagpapanggap. Lahat ay nakasulat, lahat ay may pirma. Ang mundo ni Clara ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas at nakabibinging ugong sa kanyang tainga. Ang bawat salita sa dokumentong yon na isinulat niya gamit ang sarili niyang luha at dugo ay ngayon nakalantad sa lahat, isang simbolo ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya ay tila mga maskarang nanunuya. Ang kanyang mga mata ay desperadong hinanap si Marco. Nakita niya itong nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkabigla. Ngunit hindi ito gumalaw, hindi ito nagsalita, at sa pananahimik na yon, naramdaman ni Clara ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyang nadurog. Ang pinakamasakit na sampal ay hindi ang paglalantad ni Isabela. Ang pinakamasakit na sampal ng realidad ay ang makita ang pagbagsak ng katawan ni Doña Remedios sa kanyang upuan. Ang kamay nito ay nakahawak sa dibdib. Ang paghinga nito ay tila nauubos. Ang tiwalang sinubukan niyang buuin ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Sa wakas, tila nagising si Marco mula sa kanyang pagkakatulala. Sa ilang mabilis na hakbang, narating niya si Isabela. Kinuha niya ang kontrata mula sa kamay nito at pinunit ito ng paulit-ulit. Ang bawat piraso ay tila isang salita ng galit na hindi niya masabi. "Lahat kayo." Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan, tila isang kulog na nagbabadyang dumating. "Umalis kayo sa pamamahay ko." Ngayon din, ang mga bisita ay nagmamadaling nagsilabasan, takot sa galit na nakikita nila sa mga mata ng CEO. Maging si Isabela ay umatras, ngunit may isang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang pinsala ay nagawa na. Nang tanging sila na lamang ang natira sa gitna ng nagulong silid, lumingon si Marco kay Clara. May sasabihin sana siya, isang paghingi ng tawad, isang paliwanag. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Clara ay hindi galit o hinanakit. Ang nakita niya ay kawalan, isang malawak na kawalan na tila isang desyertong walang katapusan. Hindi nagsalita si Clara. Tumalikod lamang siya at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang bawat pag-akyat ay tila isang paglayo mula sa pekeng paraisong minsan niyang inakalang maaaring maging totoo. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa hagdanan ay ang tanging ingay sa mansyon, isang malungkot na himig ng isang pusong tuluyan ng sumuko. Naiwan si Marco sa ibaba. Hawak ang mga piraso ng papel na sumira sa lahat. Ang sampal ng realidad ay hindi lamang para kay Clara. Ito rin ay para sa kanya.
Isang malupit na paalala na sa mundong binuo niya sa pundasyon ng pera at kasinungalingan, lahat ay babagsak. At sa pagbagsak na yon, maaaring tuluyan na niyang mawala ang tanging bagay na nagsisimula pa lamang niyang matutunang pahalagahan. Magkano pa ba ang kailangan mo para manatili ka? Sabihin mo lang ang presyo, Clara. Huwag kang umalis ng ganito na tila ba ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Ang boses ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng silid, puno ng desperasyon na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang pagiging arogante. Ngunit para kay Clara, ang bawat salita nito ay tila isang patak ng asido na lalong nagpapahapdi sa kanyang sugatang puso. Dahan-dahan niyang itinupi ang isang manipis at kupas na sando ni Junjun, ang tanging pag-aari nila na hindi nabahiran ng yaman ng mga Alcantara. Inilapag niya ito sa ibabaw ng malambot na kama na may sapin na seda, isang matinding kabaligtaran na tila nanunumbat sa kanyang pagkatao. Hindi lumingon si Clara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikibaka laban sa isang hindi nakikitang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Nadarama niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pait na hindi maalis ng anumang inumin. Ang bawat sulok ng marangyang kwartong ito na minsan niyang inakalang maaaring maging kanlungan ay tila mga saksi ngayon sa kanyang pinakamalaking kahihiyan. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapat na halaga sa tseke, Marco. May mga bagay na kapag nadurog na, hindi na mabubuo ng anumang ginto. Ang tugon ni Clara, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, tila isang malalim na ilog na tahimik na dumadaloy sa gitna ng gabi. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing sa kanyang daliri, ang gintong simbolo ng kanilang kasinungalingan. Naramdaman niya ang lamig ng metal sa kanyang palad bago niya ito inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapat ng alahas sa matigas na ibabaw ay tila isang tuldok sa huling pangungusap ng kanilang huwad na pagsasama. Binuhat ni Clara ang kanyang lumang bag, ang bag na luma na ang zipper at may mga tahi na sa gilid. Tinawag niya ang kanyang mga anak na sina Belen at Junjun na nakatayo sa may pintuan. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalituhan. Nakita ni Clara kung paano iniwan ni Junjun ang kanyang bagong debateryang sasakyan sa sahig. Isang laruang hindi na niya muling mahahawakan. Ang bata ay lumapit sa kanyang ina at humawak sa laylayan ng kanyang kupas na palda. Ramdam ang bigat ng emosyong namamayani sa paligid. Aalis na tayo, anak. Babalik na tayo sa bahay natin. Bulong ni Clara habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Clara, please, mag-usap tayo. Gabi na. Saan kayo pupunta? Mapapahamak ang mga bata. Humakbang si Marco palapit. Ang kanyang kamay ay sadyang gustong humawak sa balikat ni Clara, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Ang bawat distansya sa pagitan nila ay tila isang bangin na hindi na kayang tawirin ng anumang tulay. Lumakad si Clara palabas ng silid, tinatahak ang mahabang pasilyo ng mansyon na tila ba ito ay isang labirinto ng mga alaala. Ang bawat hakbang niya sa makinis na marmol ay tila isang pagtakas mula sa isang magandang panaginip na naging isang bangungot. Nadaanan niya ang silid ni Doña Remedios at sa isang sandali, napatigil siya. Narinig niya ang mahinang pag-ubo ng matanda mula sa loob, isang tunog na nagpahinto sa kanyang hininga. Gusto niyang pumasok, gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ang hiya ay tila isang pader na hindi niya kayang baklasin. Pagdating sa malaking gate ng Alcantara Estate, ang gwardiya ay nag-aalinlangang buksan ng harang, ngunit isang tingin lamang mula kay Clara ay sapat na upang maramdaman nito ang determinasyon ng isang inang wala ng takot mawalan. Ang tunog ng dahan-dahang pag-urong ng bakal na gate ay tila isang hatol na naghihiwalay sa kanyang nakaraang puno ng karangyaan at sa hindi tiyak na bukas na puno ng hirap. Lumabas sila sa kalsada. Ang ulan ay tumila na,
Ngunit ang semento ay basa pa rin at malamig. Ang amoy ng basang lupa at usok ng lungsod ay sumalubong sa kanila, isang pamilyar na yakap ng realidad. Habang naglalakad sila palayo, nilingon ni Clara sa huling pagkakataon ang naglalakihang mga ilaw ng mansyon. Ang bawat kislap ng liwanag doon ay tila mga bituin na masyadong malayo para abutin. Mga bituin na kailanman ay hindi naging para sa kanya. Saan tutungo ang isang sugatang puso kapag ang tanging lugar na itinuring niyang tahanan ay napatunayang isang bilanggo ang gawa sa ginto? At habang yakap ni Clara ang kanyang dalawang anak, sa gitna ng madilim na kalsada, isang katanungan ang patuloy na umaalingawngaw sa kanyang isipan. Sapat na ba ang pag-ibig ng isang ina upang takpan ang lahat ng sugat na iniwan ng isang kasinungalingang binayaran ng luha? Ang dilim ng gabi ay tila isang kumot na bumalot sa kanila habang ang bawat yapak nila ay patungo sa isang lugar kung saan ang tanging yaman nila ay ang isa't isa. Isang lugar na malayo sa mapanghusgang mata ng mundo, ngunit malapit sa katotohanang sila ay malaya na. Akala ko ba ay reyna ka na sa Forbes Park, Clara? Bakit tila ba itinapon ka na naman sa putikan? Bit-bit ang mga anak mong mukhang hindi nakakain ng 3 araw. Ang boses ni Aling Puring ay kasing talim ng kalawanging yero, umaaling-awngaw sa makipot na eskinita ng kanilang komunidad habang hinihila ni Clara ang kanyang mga anak patungo sa kanilang lumang barong-barong. Ang mga matang mapanuri ng mga kapitbahay ay tila mga linta na sumisipsip sa huling piraso ng kanyang natitirang lakas. Ang bawat bulungan ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha, isang paalala na sa mata ng mundong ito, ang isang babaeng galing sa hirap na sumubok, umakyat sa mataas na pader, ay laging babagsak sa dumi ng realidad. Hindi sumagot si Clara. Nanatili siyang nakatitig sa harap. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliliit na palad ni na Belen at Junjun. Ang amoy ng kanal at basang basura ay sumalubong sa kanya. Isang pamilyar na yakap na tila nagsasabing dito siya nararapat at hindi sa mabangong mansyon ng mga Alcantara. Nang marating nila ang kanilang maliit na silid, ang tunog ng paggalaw ng kalawanging bisagra ng pinto ay naglabas ng tunog na tila isang daing ng matinding paghihirap. Ang loob ng bahay ay madilim at mainit. Ang bawat sulok ay puno ng alikabok at ang mga lumang gamit na naiwan ay tila mga multo ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang inilapag ni Clara ang kanyang bag at sinimulang linisin ang sahig gamit ang isang basahang butas-butas. Ang bawat pagkusot niya sa matigas na dumi ay tila isang pagbura sa bawat alaala ng malalambot na karpet at malalamig na aircon. Ang kanyang likod ay nagsisimula ng kumirot at ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay sumasabay sa mga luhang pilit niyang ikinukubli. Mama, gutom na po ako. Wala na po ba tayong masarap na pagkain gaya noong sa malaking bahay? Ang tanong ni Junjun ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Clara. Ang bata ay nakaupo sa sahig, tinitingnan ang isang lumang lata ng biskwit na wala ng laman, kundi hangin. Ang inosenteng tinig ng kanyang anak ay nagpaalala sa kanya na hindi lamang ang kanyang dangal ang naisakripisyo, kundi pati ang ginhawa ng mga batang walang kinalaman sa kanyang mga maling desisyon. Pasensya na anak. Magtitiis muna tayo rito. Mas mabuti na ang kumain ng asin sa sariling bahay kaysa kumain ng litson sa lamesa ng mga taong hindi tayo itinuturing na tao. Ang tugon ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Kinuha niya ang isang pirasong pandesal na natira sa kanyang bag at hinati ito sa 2 para sa kanyang mga anak, habang siya ay nanatiling lunok na lamang ang panawid sa sariling gutom. Sa labas ng kanilang pinto, ang ingay ng komunidad ay hindi natitigil. Ang bawat tawa at sigawan ng mga taong mapanghusga ay tila isang nakabibinging paalala ng kanyang kabiguan. Ngunit sa gitna ng init at sikip ng kanilang barong-barong, isang bagay ang naramdaman ni Clara.
Ang init ng yakap ng kanyang mga anak, ito ang kanyang tunay na kayamanan, ang tanging bagay na hindi kayang bilhin ni Marco Alcantara ng anumang halaga. Habang pinagmamasdan ni Clara ang kanyang mga anak na natutulog sa isang manipis na banig, muli niyang tiningnan ang birthmark ni Junjun sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila. Ang bawat kislap ng apoy ay tila sumasalamin sa katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang batang ito, na ngayon ay narito sa gitna ng kahirapan, ay nagtataglay ng dugo ng isang lalaking kailanman ay hindi siya nirespeto bilang babae. Hanggang kailan niya kayang protektahan ang kanyang mga anak mula sa lupit ng gutom at sa talim ng pananabutahe ng lipunan. At kung sakaling dumating ang araw na hanapin sila ng katotohanan, kakayanin ba niyang panindigan ang kanyang pag-alis o muli siyang luluhod sa paanan ng kapangyarihan para lamang sa kaligtasan ng kanyang mga anak? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng mahinang tunog ng isang sasakyang huminto sa dulo ng kalsada. Isang tunog na hindi nababagay sa lugar na yon. Isang tunog na nagpadala ng kakaibang kaba sa dibdib ni Clara. Anong ginagawa mo rito, Marco? Hindi ba't sapat na ang kahihiyang ibinigay mo sa akin sa harap ng mga kaibigan mo? Gusto mo pa bang makita kung gaano kami kababa para lalong mabusog ang iyong yabang? Ang boses ni Clara ay malamig, kasing lamig ng hanging pumapasok sa mga siwang ng kanilang tagping-tagping dingding. Nakatayo siya sa harap ng kanyang maliit na pintuan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng bula ng sabon mula sa paglalaba ng kanilang mga damit. Ang kanyang anyo ay malayo sa Reyna na nakita sa ballroom. Suot niya ang isang kupas na duster at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa dangal na hindi kayang tapatan ng anumang alahas. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng eskinita. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang malaking insulto sa paligid na puno ng basura at putik. Ang bawat paghakbang niya ay nagpapalubog sa kanyang sapatos sa malapot at itim na lupa, ngunit tila hindi niya ito napapansin. Ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan sa dulo ng kalsada ay unti-unting naglalaho, na pinalitan ng nakabibinging katahimikan ng mga kapitbahay na lahat ay nakadunungaw sa kani-kanilang mga bintana, nag-aabang sa susunod na eksena ng trahedya. Hindi ako naparito para makipag-away, Clara, mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses, na dati ay laging puno ng awtoridad, ngayon ay may bakas ng pagod at isang bagay na hindi pa niya kailanman naramdaman, pagsisisi. Naparito ako dahil hindi ako makatulog. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng pangalan mo. At ang aking ina, Doña Remedios, ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Kasalanan ko ba yon? Mabilis na tugon ni Clara habang marahas na pinupunasan ng kanyang mga kamay sa isang basahan. Ikaw ang gumawa ng kontratang yon, Marco. Ikaw ang nagtakda ng presyo sa ating relasyon. Huwag mong isisi sa akin kung ang pundasyong gawa sa pera ay gumuho sa isang ihip lang ng hangin. Tumingin si Marco sa loob ng barong-barong. Nakita niya ang mga anak na sina Belen at Junjun na nakaupo sa sahig, naghahati sa isang pirasong tuyo at kanin. Ang liwanag mula sa isang maliit na bombilya ay sapat na upang ipakita ang tumitulo na tubig mula sa kisame patungo sa isang lumang timba. Naramdaman ni Marco ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng tubig sa timba ay tila isang bilang ng kanyang mga pagkakamali. Patawarin mo ako. Ang mga salitang yon ay lumabas sa labi ni Marco na tila isang mabigat na pasanin na ngayon lamang naibaba. Dahan-dahan siyang lumapit at, sa gitna ng putikan at amoy ng kahirapan, ay lumuhod siya sa harap ni Clara. Ang pagluhod ng isang leon sa paanan ng isang inang sugatan. Hindi ko alam na ganito ang buhay na binalikan ninyo. Akala ko sapat na ang pera. Pero nagkamali ako. Ang katotohanan ay, kailangan ko kayo.
Kailangan ko kayo, hindi bilang bahagi ng isang kontrata, kundi bilang bahagi ng buhay ko. Napatigil si Clara. Ang galit sa kanyang puso ay tila nakatagpo ng isang pader ng yelo. Hindi niya inakalang makikita ang makapangyarihang Marco Alcantara sa ganitong kalagayan. Duguan ng dangal at nakaluhod sa dumi. Ang bawat paghinga ni Marco ay tila isang panalangin para sa pangalawang pagkakataon. Huli na, Marco! Bulong ni Clara habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong pagdidikit mo, mananatili ang mga lamat. Kung gayon, hayaan mo akong buuin ang isang bagong salamin. Mabilis na sagot ni Marco habang hinahawakan ng malamig at magaspang na kamay ni Clara. Hayaan mo akong patunayan na ang dugong nananalaytay sa mga batang ito ay higit pa sa isang hinala. Inilabas ni Marco mula sa kanyang bulsa ang isang puting sobre, ang resulta ng DNA test na kinuha niya ng lihim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ito kay Clara. Bago mo ako tuluyang itaboy, basahin mo muna ito. Dahil kung ano man ang nakasulat diyan, ito ang magsasabi kung sino ba talaga tayo sa isa't isa. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Clara habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanilang barong-barong, ang katotohanang matagal nang nakatago ay handa nang sumabog. Isang revelasyon na maaring maging susi sa kanilang paglaya o ang huling mitya na susunog sa lahat ng natitirang tulay. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang pirasong kandila, ang puting sobre na hawak ni Clara ay tila isang mitya na handang sumabog. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, tila may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya maibuga. Ang kanyang mga daliri na magaspang mula sa maghapong paglalaba ay nanginginig habang dahan-dahang binubuklat ang papel. Ang tunog ng pagpunit ng sobre ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi. Si Marco ay nananatiling nakaluhod sa putikan, hindi inaalintana ang duming kumakapit sa kanyang mamahaling pantalon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Clara, nag-aabang, natatakot at umaasa. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila sumasalamin sa tindi ng kaba na nagpapabilis sa pintig ng kanyang puso. Nang sa wakas ay mabuklat ni Clara ang dokumento, ang mga numero at salitang Ingles na nakasulat doon ay tila mga aninong sumasayaw sa kanyang paningin. Ngunit isang linya ang kumuha ng kanyang buong atensyon. Probability of paternity. 79.79%. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas at ang mahinang hilik ng mga batang natutulog ay biglang naglaho. Ang tanging natira ay ang katotohanang nakasulat sa papel. Isang katotohanang nagdurugtong sa kanilang dalawa sa isang paraang hindi kailanman mabubura ng anumang kontrata. 79%. Ang bulong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hininga. Marco, ang mga anak ko, ang mga anak natin, ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Clara ay tuluyan ng bumuhos, pumatak sa papel na hawak niya, na nagdulot ng bahagyang pagkalat ng tinta. Ang bawat patak ay tila isang pag-amin ng sakit at pighati na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang gabi sa resort na inakala niyang isang sumpa. Ang gabi kung saan ang lahat ay tila isang panaginip. Dahil sa dilim at suong mo, ay ngayon ay meron ng pangalan at mukha. Si Marco ang lalaking iyon. Ang lalaking binayaran siya para magpanggap na asawa ay ang mismong ama ng kanyang mga anak. Agad na tumayo si Marco at lumapit kay Clara. Hinawakan niya ang mga balikat ng babae. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit puno ng pag-iingat. Tila natatakot na baka mabasag ang marupok na sandaling ito. Clara, patawarin mo ako.
Hindi ko alam. Sumpa man sa Diyos, kung alam ko lang na ikaw ang babaeng yon, hindi ko hahayaang maranasan niyo ang lahat ng ito. Patawad? Ang sagot ni Clara, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Ang bawat gabi na umiiyak ang mga anak ko dahil sa gutom, Marco. Ang bawat sandali na tinatawag nila akong sinungaling dahil wala silang ama. Mabubura ba yon ng isang pirasong papel? Binayaran mo ako. Itinuring mo akong basura sa harap ng lahat habang ang dugong nananalaytay sa mga anak ko ay galing sa'yo. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang latay sa pagkatao ni Marco. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi na tila isang apoy na tumutupok sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng galit ni Clara, nakita ni Marco ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon na buuin ang lahat. Clara, please, let me make it right. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Pamilya tayo. Ang mga anak natin ay kailangang bumalik sa mansyon. Hindi ko hahayaang lumaki sila dito sa putikan. Sa mansyon, mabilis na tugon ni Clara habang inilalayo ang kanyang sarili mula sa hawak ni Marco. Para ano? Para muli kaming apihin ni Isabela? Para muli mong iparamdam sa amin na kami ay mga pag-aari mo lang na nabili ng pera? Wala nang Isabela, Clara. Sisiguraduhin ko yon. Ang mga anak ko ang tagapagmana ng lahat. At ikaw ang ina nila. Ang boses ni Marco ay puno ng determinasyon, ngunit sa likod nito ay may takot na baka tuluyan na siyang itinaboy ni Clara. Ngunit bago pa man makasagot si Clara, ang katahimikan ng eskinita ay binasag ng malakas na pag-ilaw ng mga sasakyan na biglang huminto sa harap ng kanilang barong-barong. Ang mga yapak ng maraming tao na nagmamadaling lumalakad sa putikan ay tila isang babala ng panganib. Ang pinto ng kanilang bahay ay marahas na itinulak at doon, sa gitna ng dilim, ay bumandera ang anyo ni Isabela kasama ang ilang mga pulis. Diyan niyo sila makikita. Ang sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng mapanguyam na tagumpay. Iyan ang babaeng nandaraya sa pamilya Alcantara. Arestuhin niyo siya sa kasong fraud at kidnapping dahil ang mga batang iyan ay ginagamit lang niya para pagnakawan ang kumpanya. Ang mundo ni Clara ay muling gumuho. Ang papel na hawak niya ay nalaglag sa sahig, habang ang mga pulis ay nagsimulang pumasok sa kanilang maliit na silid. Ang bawat hakbang nila ay tila isang huling hatol sa kanyang pangarap na magkaroon ng payapang buhay. Sapat na ba ang revelasyon ng DNA para iligtas siya o ang katotohanan ito ang siyang gagamitin ni Isabela upang tuluyan siyang ilayo sa kanyang mga anak? Bitawan niyo siya. Huwag niyo siyang hahawakan kung ayaw niyo pang matapos ang inyong mga karera sa gabing ito. Ang boses ni Marco ay tila isang dagundong ng kulog na nagpatigil sa lahat ng paggalaw sa loob ng maliit na barong-barong. Ang mga pulis na nakahawak na sa mga braso ni Clara ay dahan-dahang binitawan ang kanilang pagkakahawak nang makita ang bagsik sa mga mata ng makapangyarihang CEO. Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat, tila isang lisiya na nagbabadyang sumabog. Ang tanging naririnig ay ang mabibilis na paghinga ni Belen at Junjun na nakayakap sa binti ng kanilang ina. Ang kanilang mga mata ay dilat sa takot habang pinagmamasdan ang mga estrangherong pumasok sa kanilang tahanan. Si Isabela na kanina ay punong-puno ng pagmamayabang ay bahagyang napaatras. Ang kanyang suot na mamahaling bestida ay may mga tilamsik na ng putik na tila sumasalamin sa dumi ng kanyang balakin. Marco? Anong ginagawa mo? Pinoprotektahan mo ba ang babaeng ito? She lied to us. Ginamit niya ang mga batang iyan para makapasok sa pamilya natin. Fraud ang ginagawa niya, Marco. I'm doing this to protect the Alcantara name. Protect the name? O protektahan ang iyong pansariling interes dahil alam mong tapos na ang laro mo? Ang bawat hakbang ni Marco patungo kay Isabela ay may dalang bigat na tila yayanig sa marupok na sahig. Pinulot ni Marco ang DNA result na nalaglag sa sahig at itinapat ito sa mukha ni Isabela.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay bakas na sa ilalim ng balat. Basahin mo ito, Isabela. Basahin mo ang katotohanang pilit mong ibinabaon sa limot. Nang makita ni Isabela ang mga numero sa papel, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo ng pagkatalo. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit pilit pa rin siyang naghahanap ng paraan upang makalusot. No, hindi ito maaari. Peke ito. Gawa-gawa lang ito ni Clara. She's a professional, Marco. Baka binayaran niya ang lab. Tama na. Isang malakas na hampas ng kamay ni Marco sa lamesang kahoy ang nagpatahimik kay Isabela. Huwag na huwag mong dudunggisan ang pangalan ni Clara dahil sa pagitan ninyong dalawa, ikaw ang tunay na kriminal. Alam mo ang totoo, hindi ba? Alam mong ako ang ama ng mga batang ito, kaya ganoon na lamang ang pagsisikap mo na ilayo sila sa akin. Hinarap ni Marco ang mga pulis. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Maari na kayong umalis. Ang kasong ito ay base sa maling impormasyon at asahan ninyo, ang babaeng nagdala sa inyo rito ang siyang haharap sa demanda para sa false accusation at harassment. Ang mga pulis, na kanina ay tila mga leon, ngayon ay dahan-dahang lumabas ng bahay, iniiwan ang isang nag-iisang Isabela sa gitna ng kanyang sariling pagkatalo. Nang mawala ang mga pulis, muling hinarap ni Marco si Isabela. Ang kanyang boses ay naging mababa at puno ng panganib. Umalis ka na, Isabela. Huwag mo nang hintaying kalad ka rin kita palabas ng eskinita na isit. Mula sa sandaling ito, wala ka ng kumpanyang babalikan. Wala ng pangalang ipagmamalaki. Sisiguraduhin kong babayaran mo ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Clara at ng aking mga anak. Si Isabela, na wala nang mahanap na kakampi, ay tumalikod ng may halong pait at galit. Ang tunog ng kanyang pag-alis sa putikan ay tila isang malungkot na himig ng isang reynang nawalan ng korona. Ang kanyang pagkatalo ay hindi lamang sa batas, kundi sa katotohanang ang pag-ibig na sinubukan niyang hadlangan ay mas matatag pa sa anumang kasinungalingan. Nang tanging sila na lamang ang natira, lumingon si Marco kay Clara. Nakita niya ang babaeng nakaupo sa gilid ng banig, yakap-yakap ang dalawang anak habang walang tigil ang pag-agos ng luha. Ang bawat hikbi ni Clara ay tila isang saksak sa puso ni Marco. Lumapit siya at dahan-dahang lumuhod sa harap nila, hindi inaalintana ang dumi ng paligid. Clara, patawarin mo ako, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay basag na sa emosyon. Hinawakan niya ang kamay ni Clara, isang hawak na puno ng pagsisisi at pangako. Hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo muli. Pamilya tayo. Sa harap ng Diyos at ng tao, kayo ang tunay kong pamilya. Tumingala si Clara, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot, ngunit may bahid na ng pag-asa. Sa gitna ng dilim at hirap ng kanilang barong-barong, isang bagong liwanag ang nagsimulang sumilay. Ang pagbagsak ni Isabela ay simula lamang ng kanilang pagbangon. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang katanungan ang nananatili sa isip ni Clara. Sapat na ba ang paghingi ng tawad upang paghilumin ang mga sugat ng nakaraan? At handa na ba siyang muling magtiwala sa lalaking minsang naging dahilan ng kanyang pinakamatinding pighati? Ang gabi ay tila bumabagal, habang ang init ng yakap ni Marco ay unti-unting tinutunaw ang yelong bumabalot sa puso ni Clara. Ang kanilang kwento ay malayo pa sa wakas, ngunit sa sandaling ito, ang mahalaga ay magkakasama sila. Isang pamilyang binuo ng tadhana at pinatibay ng katotohanan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan pabalik sa Alcantara Estate ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa pagkakataong ito, hindi na nararamdaman ni Clara na siya ay isang bilanggo na patungo sa isang gintong kulungan. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog ang dalawang bata, habang ang kamay ni Marco ay maingat na nakapatong sa kanyang palad, isang haplos na hindi na bahagi ng anumang usapan,
kundi isang tahimik na panunumpa ng proteksyon. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng sasakyan ay tila isang basbas, nagbibigay ng liwanag sa landas na dati ay puno ng tinik at pighati. Pagdating sa mansyon, ang tunog ng dahan-dahang pagbuka ng malaking gate ay tila isang himig ng pagtanggap. Wala na ang kaba sa dibdib ni Clara nang muli niyang masilayan ang naglalakihang mga haligi ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa makinis na marmol ay may kalakip ng katotohanan. Hindi na siya si Clara na bayarang asawa, kundi si Clara na ina ng mga tagapagmana at ang babaeng nagmamay-ari ng puso ng mailap na si Marco Alcantara. Sinalubong sila ni Doña Remedios sa may pintuan. Ang matanda, na tila nagkaroon ng bagong lakas, ay agad na lumuhod upang yakapin ang kanyang mga tunay na apo. Ang tunog ng mga halakhak ni na Belen at Junjun habang naghahabulan sa malawak na sala ay tila isang gamot na nagpahilom sa bawat sulok ng mansyong dati ay binalot ng katahimikan at lungkot. "Patawarin mo ako, Clara," ang mahinang bulong ni Doña Remedios habang hawak ang mga kamay ng kanyang manugang. "Nabulag ako ng mga kasinungalingan, ngunit ang puso ng isang ina ay hindi kailanman dapat nagduda sa kapwa-ina. Salamat at dinala mo sila sa akin. Salamat at ikaw ang naging ina ng aking mga apo." Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga mata, ang bawat pait na dulot ng mga pang-aapi ni Isabela at ang bawat hapdi ng pag-aalinlangan ay tila tinangay ng hanging amoy rosas sa hardin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay kabilang, na siya ay nasa tahanan. Nang sumapit ang gabi, dinala ni Marco si Clara sa balkonahe kung saan tanaw ang buong hardin. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa kanilang mga balat ng may lambing. Kinuha ni Marco ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa, ang orihinal na kontratang pinirmahan ni Clara sa ospital. Sa harap ng babae, dahan-dahan niyang pinunit ang papel sa maliliit na piraso hanggang sa ito ay tangay ng hangin, tila mga puting talulot na naglalaho sa dilim. Wala na ang kontrata, Clara. Wala na ang mga kondisyon at ang mga bayarin. Ang boses ni Marco ay puno ng emosyon, malayo sa malamig na lalaking nakilala niya noon. "Naparito ako sa harap mo, hindi bilang iyong boss, kundi bilang isang lalaking nahanap na ang kanyang nawawalang kalahati. I'm sorry if it took me this long to realize that the family I was trying to buy was already in front of me 6 years ago." Lumuhod si Marco, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa putika ng eskinita, kundi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Inilabas niya ang isang singsing, isang tunay na diamante na kasing linaw ng kanyang mga intensyon. "Clara, will you marry me? Not for my mother, not for the company, but for us. I want to spend the rest of my life making up for every tear you shed." Hindi na nag-atubili si Clara. Ang bawat dusa na pinagdaanan niya, ang bawat gabing nag-iisa siya sa dilim, ay tila naging sulit para sa sandaling ito. "Yes, Marco, yes." Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang matamis at matagal na halik. Isang pag-iisang selyado ng pag-ibig at hindi ng pera. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila nagsasabing ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa lalim ng pag-unawa at tamis ng pagpapatawad. Ang gabi ay naging saksi sa isang bagong panimula, isang sumpaang hindi na mababali ng anumang unos o kasinungalingan. Ang pamilya Alcantara ay buo na, hindi dahil sa isang pirasong papel, kundi dahil sa isang pag-ibig na nagmula sa isang pagkakamali, ngunit nagtapos sa isang perpektong tadhana. Ang melodiya ng piano sa music room ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong bahid ng lungkot. Ito ay isang awit ng tagumpay, isang himig ng pag-uwi. Ang mga sinag ng papalubog na araw ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng malawak na music room ng Alcantara Estate na tila mga daliring ginto na humahaplos sa bawat sulok ng silid. Ang bawat alikabok na sumasayaw sa liwanag
ay tila mga saksi sa katahimikang hindi na nakabibingi, kundi puno ng kapayapaan. Sa gitna ng silid, nakaupo si Clara sa harap ng piano. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumitipa sa mga puting tiklado. Wala na ang malungkot na himig ng nakaraan. Ang bawat nota ngayon ay tila isang pasasalamat, isang awit ng paghilom na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa di kalayuan, sa hardin na tanaw mula sa malaking bintana, makikita sina Belen at Junjun na naghahabulan sa malambot na damuhan. Ang kanilang mga halakhak ay umaalingaw sa hangin, malayo sa mga hikbi at takot noong sila ay nasa madilim na eskinita pa. Kasama nila si Doña Remedios na ngayon ay masigla nang nakaupo sa kanyang paboritong silya, pinagmamasdan ng mga apo nang may mga matang nagniningning sa kagalakan. Ang bawat ngiti ng matanda ay isang patunay na ang sugat ng pagdududa ay tuluyan na ngang natuyo at naglaho. Naramdaman ni Clara ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at ang bigat ng mga kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang mga balikat ay sapat na. Si Marco, yumuko ang lalaki at idinampi ang kanyang labi sa buhok ni Clara. Isang halik na puno ng pagsisisi na nabura na ng panahon at napalitan ng wagas na katapatan. "You're playing that song again," mahinang bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong lambing na tila isang haplos sa puso ni Clara. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit pakinggan. Tumigil si Clara sa pagtugtog at hinawakan ang kamay ni Marco na nasa kanyang balikat. Dahil ang musika ay sumasalamin sa ating puso, Marco. Noong una, puro lamat at pait ang naririnig mo. Ngayon, ang bawat nota ay puno na ng pasasalamat dahil sa wakas, nahanap na natin ang ating tahanan. Hinarap ni Clara ang kanyang asawa. Sa kanyang mga mata, makikita ang sagot sa lahat ng katanungan. Pinatawad na ba niya? Oo, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi marunong magbilang ng pagkakamali kapag ang pagsisisi ay napatunayan na ng gawa. Nakatagpo na ba sila ng kapayapaan? Ang bawat tahimik na gabi sa mansyong ito, kung saan ang tanging ingay ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang mahimbing na paghinga ng kanilang mga anak ay ang kanilang inaasam na kapayapaan. Hindi ko akalain na ang isang maling gabi at isang pekeng kontrata ang magdadala sa akin sa tunay na ligaya, sabi ni Marco, habang tinititigan ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na yaman. Isabella is gone, the company is stable, but none of that matters compared to this, to you, to our children. Ngumiti si Clara, isang ngiting kasing ningning ng unang bituin sa langit. Ang aral ng kanilang kwento ay malinaw na nakasulat sa bawat hibla ng kanilang buhay. Ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon na binabayaran ng pera. At ang pamilya ay hindi nabubuo ng isang pirasong papel. Ang tunay na tahanan ay itinatalaga ng tadhana, sinusubok ng hirap, at pinatitibay ng katotohanan. Ang pagsasakripisyo ni Clara bilang isang ina ay nagbunga ng isang himalang higit pa sa kanyang pinangarap. At para sa mga kababaihang nakikinig, ang kanyang kwento ay isang paalala na gaano man kadilim ang gabi at gaano man kalalim ang putik na iyong kinalalagyan, ang iyong dangal at pagmamahal ang magsisilbing ilaw patungo sa iyong sariling paraiso. Habang ang dilim ay tuluyang lumulukob sa mansyon, ang bawat ilaw sa bintana ay tila mga bituing nagliliyab sa lupa. Ang pamilya Alcantara ay magkakasamang nagsalo sa hapunan, puno ng kwentuhan at tawanan. Wala ng lihim, wala ng takot. Tanging ang matamis na melodiya ng isang bagong simula ang nanatili. Umaawit sa katahimikan ng gabi, nagdadala ng pangako na bukas, at sa lahat ng susunod pang bukas, sila ay mananatiling buo at malaya.